Brando, mga alagad kami ng batas at napapaligiran ka na namin, kaya sumuko ka na! Alagad ka lamang ng batas, samantalang ang batas ay nasa aking kamay! Nagkamali ka ng binangga, kaya katapusan mo na ngayon! Cardo! Anong ginagawa mo dito, Sofia? Ano man ang pinaplano mong gawin laban kay Nathan, parang awa mo na. Huwag mo nang ituloy. Anong ibig mong sabihin? Nalalaman mo ba yung sinasabi mo? Batid mo kung anong ginawa ng lalaki ito sa aking anak. Eh, dapat sa lalaki ito ay mamatay! Cardo, huwag! Paano mo pa yatang ipagtanggol ang lalaking ito na kinamumuhian mo? At ikaw, Nathan, magaling na pulis. Magdasal ka na dahil katapusan mo na! Nathan! Batas sa aking kamay! Kwento ng paghiganti na bunsod na galit at pagkamuhi nang walang sapat na dahilan sa pagkakamali ng kahapon. Batas sa aking kamay! Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Batas sa aking kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon, mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa aking kamay! Pumasok ulit ang inang mo sa loob ng bahay. Matutulog na raw. Ang sarap ng hangin dito sa labas, ano? Oo nga eh. At mas sumasarap kasi katabi ko ang ano? Ang pinakakuripot sa lahat ng kuripot. He? Hayan ka na naman eh. Niloloko mo na naman ako eh. Siya nga pala, Nathan. May itatanong lamang ako sa'yo. O, ano yun? Naiintriga kasi ako sa pagtrato sa'yo ni Ma'am Sofia. Ikaw, wala ka bang napapansin sa kanya? Ha? O, hindi ba? Hindi ka ba nahihiwagaan sa mga trato niya sa'yo? Hindi ba't kakaiba ang pakikitungo sa'yo? Anong ibig mong sabihin? May gusto sa'yo si Ma'am Sofia. Ano? Ikaw pala ang Brando na sinasabi sa akin ni Martin. Opo, ma'am. At kung hindi ko ako nagkakamali, kayo si Ma'am Marita na sinasabi sa akin ni Sir. Oo. Ako nga ang sinasabi nga sa'yo. Nang huli kaming magkausap sa telepono personal ko raw kayong susunduin sa airport. Oo nga. Dahil yan ang kahilingan ko sa kanya. Ang ikaw mismo na pinagkakatiwalaan niya ang susundo sa amin. Nakakainis nga lang. Hinuli siya ng pulis. May dala ho ba kayong droga na naging dahilan ng kanyang pagka-aresto? Wala, pero siyempre,
Sa tagang niya sa ating negosyo, hindi maiwasang mababanggit ang kanyang pangalan bilang suspect. Bakit? May nakaalam ba ng droga ang kanyang negosyo? Naman. Kaya lang, hindi siya nahuhuli dahil nga pera ang tinatapal niya sa mga pulis at mga judge. Alam mo naman ang kalakaran dito sa atin. Pag natapalan ng pera, hindi na nagsasalita. Oo nga ho eh. Tuloy ko, naging instant estudyante ako at abogado nang hindi man lang ako pumapasok sa eskwelahan. Siya nga ho pala. Papasok na ba tayo sa syudad? Saan niyo po gustong pumunta? Hindi ko na kasi nakausap si Sir Martin eh. Ihatid mo muna ako sa hotel para makapagpahinga ko. At saka kita tatawagan kung ano ang aking gagawin. Sir, ano naman ba kayo? Inuunin niyo ako nang wala akong ginagawang masama. Nakita niyo naman, kararating ko lang ng airport tapos huhulihin niyo naman. Hindi ba't kausap mo na yung abogado mo kanina, attorney? Sa kanya mo yun sabihin. Oo nga, sa kanya mo sabihin yan. Parikoy. Big time yata itong makakasama natin. Naka-Amerikana pa eh. Okay. Ano kayang kaso nito? Anong ginagawa mo dito, Parikoy? Bakit ka nakakulong, ha? Anong ginagawa mo dito? Hindi ba? Bagamat mas matagal ka kaysa sa akin, naka-4 na taon na rin ako dito at personal assistant pa ang trabaho ko. Kaya halos 24 oras ko siyang nakakasama. Kaya, kilala ko na rin siya. O ngayon, anong koneksyon yan sa sinasabi mo? Ang ibig ko lang sabihin, nababasa ko ang puso at isipan ni Ma'am Sophia. Ayon na rin sa mga ikinikilos niya. Anong kinikilos niya? Na may gusto siya sa akin tulad ng sinasabi mo? Lagi nga siyang galit sa akin eh. Galit daw. Ang sabihin mo, naggagalit-galitan lamang siya sa'yo para makuha niya ang atensyon mo. Ano? Hindi ba? Mayroon ngang kanta na ang sabi, tulak ng bibig, kabig ng dibdib, na ang ibig sabihin, kunwari galit. Pero sa puso niya, nagmamahal. Uy, Mabel, ano ka ba? Hindi ka ba naaalibad-baran dyan sa mga sinasabi mo? Totoo naman ang sinasabi ko Kunwari, nagagalit sa'yo si Ma'am Sophia. Pero ang totoo, minamahal ka niya. Mabel... Tulugan mo ako, Parikoy. Na-frame up ako. Anong sinabi mo na frame up ka? Oo, kita mo naman. Sa airport nila ako hinuli. Parikoy, hindi kayo may kinalaman sa droga ang pagkakahuli sa'yo. Anong may kinalaman sa drogang sinasabi mo, Parikoy? Wala naman akong dala. Kinapkapan naman nila ako, pero wala silang nakitang droga sa kasuotan ko. At yung tajikis na dala ko, check up naman nila. Pero wala pa rin silang nakitang ebidensya na ipinaparating sa akin. Ano na ba ang inaakusa sa'yo?
Drug lord daw. Oh, Marikoy, hindi ba't totoo naman? Totoo nga. Pero wala silang ebidensya. Pero lang Kung ano, kung nilaglag mo ako. Marikoy, yan ang hindi magyayari. Dahil tulad ng madalas kong sinasabi sa iyo, magkaiba ang personal sa trabaho ko. Pulis nga ang trabaho ko. Pulis na humuhuli sa mga lumalabag sa batas. At yun ay kung napatunayan na. Sa kaso mo, hindi pa naman napapatunayan. Hindi ba? At bilang kaibigan mo ako, Marikoy, at bilang kaibigan mo, hindi ako gagawa ng isang bagay na ikapapahamak mo. Pero, bilang pulis, Hindi ba? Tama ang hinala ko. Kunwari galit sa'yo, pero ang totoo may gusto naman sa'yo. Imposible naman yung sinasabi mo, Mabel. Dahil talagang galit sa akin si Ma'am Sophia. Nakikita mo naman kung paano niya ko tratuhin. Para sabihin ko sa'yo, mula pagkabata ko, nasusuklam na yan sa akin. Mula pagkabata raw. Nung high school ka siguro. Bata ka pa nga nun. Talaga naman Mula pagkabata ko, hindi na magandang trato sa akin ng Ma'am Sophia na yun. Ang pagkabata ay mula ng baby ka pa hanggang tumuntong ka ng elementary. Yun ang pagkabata. Kaya paano mo naman nasabing mula pagkabata Siyempre, nandun ka pa sa bahay nyo noong bata ka pa. Talaga namang mula pagkabata ko Baby pa lang ako, narito na raw ako sa bahay na ito, sabi ni Inang. Ano? Mula pagka-baby mo? Oo, baby pa raw ako, narito na ako. Paano nandito ka? Nandito rin ang inang mo. Hindi ba't yaya ang inang mo dito? Oo, yaya daw ni Ma'am Sophia si Inang. 15 anyos pa raw si Inang naririto na siya sa pamilya ni Ma'am Sophia. Kaya nga, yaya ang tawag niya kay Inang dahil siyang nag-alaga kay Ma'am Sophia. At dahil likas na mabait si Inang, kaya siya nagustuhan ng pamilya ni Ma'am Sophia. Dahil mabait naman daw ang magulang ni Ma'am Sophia, kaya siya nagtagal. Kaya ngayon na matanda na siya, naririto pa rin. Ano naman ang connection nun sa'yo? Ang pinag-uusapan natin dito ay ikaw, hindi si Ma'am Sophia. Dahil sa sinasabi mong bata ka pa, nandito ka na. Kaya bata pa ako. Baby pa ako, narito na ako. Dito na ako lumaki. Tanda ko pa nga na batang-bata pa nga ako noon pinapagalitan ako ni Ma'am Sophia. Teka, mga ilang taon ka nun? Mga 4 taon lang siguro ko noon Ano? Oo, alam mo, kung anong ginagawa sa akin noon, tandang-tanda ko pa. Pilit niyang inilalagay sa bunganga ko ang isang baso na puno ng gatas. Ibig mong sabihin, pilit ipinapainom sa'yo ang isang basong gatas? Oo, hanggang sa magkanda tapon-tapon dahil ayokong inumin Talaga? Oo, at marami pang ganong pagkakataon. Lagi niyang ipinipilit ang gusto kong gawin. Laging nakasinghal, laging galit pag nakikita ako. Ang galit na pinapapulot sa akin ang mga laruan ko. Hindi ko pa nga siya nakita na nakangiti sa akin At alam mo ba, kung kailan ko lang siya nakitang nakangiti, nakaharap ako, noong naroon lamang tayo sa restaurant.
Ma'am Marita, good morning po. Napatawag kayo? Oo. Gusto kong pag-usapan natin ang maraming bagay tungkol sa negosyo ni Martin. Sige po. Siya nga pala. Kumusta ang negosyo ni Martin dyan? Okay lang ho naman. Tawag ko na nga ho ang ilang councilors ng ilang mga bayan. At nilalakad ko ngayon ang 5 mayor ng ilang munisipalidad para malaya ang negosyo at makapag-operate. Okay, mabuti kung ganon. Total naman ay nakapagpahinga na ako. Kaya gusto kong sunduin mo na ako dito sa hotel na tinutuluyan ko. At dalhin mo ako dyan sa kinaroonan mo. Sige ho, ma'am. Ano? Seryoso ka? Oo. Maniwala ka kasi sa sinasabi ko. Bata pa ako, ay irritable na sa akin si Ma'am Sophia. Nagsusumbong ka ba sa inang mo? Hindi ko na kailangang magsumbong kay Inang dahil siya mismo ang nakakasaksi sa ginagawa sa akin ni Ma'am Sophia. Anong sinasabi ng inang mo? O anong ginagawa niya? Wala. Ano? Walang ginagawa ang inang mo para ipagtanggol ka? Pag alam na ni Inang na galit na si Ma'am Sophia sa akin, lumalapit siya. At sa tuwing pagtatangka na akong saktan ni Ma'am Sophia, saka lamang niya ako kinukuha at inilalayo kay Ma'am Sophia. Tapos? Pinapasok niya ako sa kwarto ko at pinapatahan at tinatanong kung anong gusto ko. Pinasok ka sa kwarto ninyong dalawa ni Inang Sean? Hindi, sa kwarto ko. Oh, may sarili ka palang kwarto dito sa bahay eh. Oo naman, yung kwarto ko ngayon. Yun pa rin ang kwarto ko nang malit pa ako. Doon ako hinahatiran ng pagkain ni Inang sa tuwing nagagalit sa akin si Ma'am Sophia. Kaya imposible ang sinasabi mo na may gusto sa akin si Ma'am Sophia. Dahil bata pa ako, galit na siya sa akin. Mabuti naman at maaga pa'y nandito ka na, Brando. Bueno, siya nga pala. Ang mga droga at epektos na pinadala ni Martin bago kami bumalik dito. Natanggap mo na ba? Oo. At tulad ng dati, nakalusot sa custom. Mabuti. Maalala ko pala. Sumasama ka rin ba sa mga transaksyon ninyo ng droga? Ay, opo, ma'am. Kaya pala matagumpay ang mga lakad ninyo dahil sa pagsama mo. Binabati kita, Brando. Pero gusto ko, mula sa araw na to, huwag ka nang sumama sa kanila. Ho? Bakit naman ho, ma'am? Hindi pa ba nababanggit sa'yo ni Martin ang tungkol sa pagtakbo mo bilang kongresman ng bayan? Bakit naman po? Nabanggit na po niya? Kaya nga, ayaw kong sumama ka pa para makakasiguro tayo na hindi madudungisan ang pangalan mo. Dahil halimbawang may abiryang mangyari at nasama ka sa abiryang yon, makikita ka ng mga pulis. Makukulong ka. At malaking bagay yon para sa ikakatalo mo sa halalan. Kaya para maiwasan natin ang ganong sitwasyon, ay mas makakabuting huwag ka nang sumama sa ginagawa ng mga tauhan ni Martin. Siya nga pala. Gusto kong tawagan mo ang abogado na magpapiansa kay Martin para makalabas siya ng kulungan.
Ano? Wala ka pang dala na abogado ko? Akala ko ba may abogado ka ng kasama kayo natin? Mayroon na, kaso tinatawag ko nga kay Brando kagabi. Kaso may naka-schedule siya sa isang hearing. Kaya hintayin na lang natin at tatawagan tayo kung kailan siya available. Tatawag siya sa atin kung kailan siya available? Ibig sabihin, hindi ako ang priority niya. Martin, intindihin mo naman yung tao. Siyempre, nakakompormisyo siya sa iba pa. Bago pa itong kaso mo, kaya siyempre, uunahin mo na yon. Ano pang silbi ng pagbabayad ko sa kanya kung hindi rin lang pala akong priority niya? Hindi naman niya akalain na kailangan mo ang kanyang serbisyo agad-agad. Di tumanggap siya ng ibang kliyente. Hindi mo naman siya lawyer sa loob ng 24 oras. Kung ganon, kumuha ka ng abogado ko na babayaran ko ng 24 oras. Para anumang oras na kakailanganin ko ang kanyang serbisyo, ay maaasahan ko. Siguro noon dahil bata ka pa, hindi pa ganyan kaganda ang tinding mo at kagwapo, kaya hindi ka pinagnanasaan. Ano ka ba naman, Mabel? Kung ano-anong sinasabi mo? O hindi ba? Isipin mo na lamang ha, lagi kang nagpapaalam, pero lagi ka nang pinipigilan. O sinong amo ang nagpapaalam ang tauhan ni pinipigilan? Meron siguro, pero iba sa'yo. Kasi galit nga sa'yo. Pero pag pinagtatangkaan mong umalis, pinipigilan ka. Tapos yung mga mamahaling restaurant, isa pa yun. Hindi ako naniniwalang si Inang Sion ang nagbayad nun. Ha? O hindi ba? Si Inang Sion lamang ang nagyaya sa atin na kumain doon. Pero ang nagbayad ay si Ma'am Sofia. Kung ano-anong sinasabi mo? Hindi kaya serious lamang yan? Dumigil ka nga. Oh, inaamin mo na sa akin noon na mahal mo ako. Ha? Pero biro, Mabel, mahal din kita. Tumigil ka dyan. Hindi ko alam yung sinasabi mo. Anong hindi alam? Hindi ko nga alam yung Mabel, Anong ibig sabihin ito? Ano kaya ang mangyayari sa tagpong yun na nadatnan ni Ma'am Sofia? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa Aking Kamay! Mga nagbibigay buhay, sina Amid Diaz, Mayra Abrihal Narnola, Eva Alcoreza, June Cabato, Robert D. Guzman, Oscar Ora. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni June Cabato. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Batas sa Aking Kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.